sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinansela ang kanyang pagdalo sa Climate Change Conference 1 oras bago ang nakatakdang flight papuntang Dubai, United Arab Emirates kahapon. Hataw Balita. National Security Council inihayag na maaari pang mabawasan ang bilang ng mga barkong sasama sa isasagawang civilian convoy ng Atin Ito Coalition sa December 10. Hataw Balita. Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara binigyang diin na hindi na maibabalik ang kontrobersyal na confidential and intelligence fund ng civilian agencies. Hataw Balita. Ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte walang nakikitang problema sa pagkilos ng Kamara sa mga panawagang makipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court. Hataw Balita. Metropolitan Manila Development Authority mas paigtingin pa ang kanilang operasyon upang maiali sa mga obstruction sa alternate roads ngayong nalalapit na ang holiday season. Hataw Balita. At last day ng November, idineklara ni PBBM bilang National Bike to Work Day. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagdalo sa Climate Change Conference 1 oras bago ang nakatakdang flight papuntang Dubai, United Arab Emirates kahapon, November 30. Batay sa kanyang social media post, tinutukan niya ang mahalagang development sa hostage situation sa Red Sea kung saan kasama ang 17 Filipino seafarers. Hindi idinitalye ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang social media post na important developments sa sitwasyon ng 17 Filipino seafarers na kasamang na-hostage sa Red Sea. Ayon sa kalihim, sensitibong issue at hindi niya maaaring isa-isahin ang development sa pang-hostage ng Houthi armed group sa Galaxy Leader cargo ship. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos. Anything that will be involving our seafarers ay napaka-importante para sa ating Pangulo. Pero at this point, sana maunawaan nyo, hindi ko pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues po rito. Kasabay nito, nagbigay na rin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, may impormasyon na nasa magandang kondisyon ang mga hostage at posibleng makalaya na. Una nang sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na mayroon ng pakikipag-usap na ginagawa ang gobyerno sa pamahalaan ng ibang mga bansa para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy seafarer na lulan ng Galaxy Leader cargo vessel. Hataw Balita. Inihayag ng National Security Council o NSC na maaari pang mabawasan ang bilang ng mga barkong sasama sa isasagawang civilian convoy ng Atin Ito Coalition sa December 10. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, masyadong marami ang 40 na siyang nasa orihinal na plano ng grupo. Baka rin magkaroon ng hindi magandang interpretasyon ito sa ibang bansa na nakabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kailangan din na bihasa o sanay sa paglalayag ang mga kapitan ng gagamiting barko sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng dagat. Pakinggan natin ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Well, that's a question. Kaya po ngayon, nagmi-meeting na ang Coast Guard at ang Philippine Navy, Westcom, about the allowable number of ships na pwedeng pumunta. Kasi nga, parang fleet na ito eh, no? parang swarming na rin ang mangyayari, no? Philippine version of a swarming, no? Yes. But at the end of the day, we want to make sure na it's a very successful event, na walang na mahirap. At yung mga kapitan,
kailangan marunong din sila sa high seas. Baka mamaya, dito lang sila sa Manila Bay umiikot, no? Oo. So may mga permits po kayong kailangan sundin kasi, kung ano man ang mangyari sa kanila, sisisihin na naman ng gobyerno. Tiniyak naman ng atin ito na susunod sila sa mga ibibigay na kondisyon ng Philippine Coast Guard at NSC para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa December 5, itinakda ang drop-off ceremony sa El Nido, Palawan, habang sa December 9 naman ang aktwal na paglalayag. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan President Rafaela David. Yes, for sure. Masaya nga kami kasi mas madalas yung aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-meeting pa kami doon sa Coast Guard sa Palawan District mismo. So yung requirements at yung mga volunteers natin, i-match din natin doon sa requirement at yung capacity ng ating government forces to secure our civilian mission. So pagtatagpuin natin yung ganoong mga iba't ibang mga considerations para talagang masigurado na magiging successful ang ating pamaskong handog. Hataw Balita. Nilinaw ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Zaldico na titingnan nila ang niligay na special provision sa bersyon ng Senado sa panukalang pondo na nagbabawal sa paggamit ng contingent fund bilang pandagdag sa CIF. Titiyakin naman anya ng Kamara na mananatili ang ginawa nilang realignments para sa social services gaya sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin at pagbibigay ayuda. Target ng komite na maaprubahan at ratipikahan ang pinal na bersyon ng pambansang pondo bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado at Kamara sa December 16 para mapirmahan ni Pangulong Marcos bago tumulak patungong Japan. Pakinggan natin ang pahayag ni House Appropriations Committee Chairperson Representative Zaldico. Baka mamaya madagdagan pa yung problema sa mga gera or sa inflation. Kailangan medyo handa tayo para matulungan yung lower middle class and the poorest of the poor or the near poor. Hataw Balita. Samantala, malabo nang maibalik ang mga tinanggal na confidential at intelligence funds o CIF sa ilalim ng 2024 national budget. Sa pagsisimula ng bicameral conference, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara na nangunguna sa Senate contingent na inilipat na ang mga ito sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Gayunman, pag-aaralan anyang maibalik ang bahagi ng confidential funds ang Department of Information and Communications Technology o DICT para mas mapalakas pang cybersecurity ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara. Ang maganda dyan, hindi naman namin dinagdagan. So, kung ano man yung level, kahit lumalaki yung budget, hindi namin nilakihan yung mga confidential funds. Tulad ng ginawa nila Chairman Zaldi sa House, ni-realign namin sa mga security agencies dahil we shared their view na doon talaga dapat sa mga intelligence gatherers and providers. Sa budget deliberation sa plenaryo sa Senado, inilipat na sa iba't ibang cybersecurity programs ng DICT ang 280 million pesos sa hiling na 300 million pesos na confidential funds ng ahensya. Si Senator JB Ejercito pabor na inilagay na lang bilang regular item sa budget ang confidential funds ng civilian agencies para mabantayan ang pinaggamitan nito. Si Senator Ronald Bato de la Rosa hindi na rin daw ilalaban ang panukalang pagbabalik ng confidential funds para sa Department of Education. Nasa 9.8 billion pesos na ang kabuang CIF sa ilalim ng panukalang pondo matapos ang ginawang paglilipat at pagtatapyas ng Senado at Kamara, kabilang ang 4.5 billion pesos na CIF ng opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na ginalaw ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Tayo as consumers, nagka-transact tayo online. Pag nawala yun, pilay tayo. Our economy will come to a halt. So I think the DICT is trying to appeal for naibalik sana at least a portion of their confidential fund. We're consulting with the vice chair in charge of the DICT, that's Senator Grace Poe, if she's amenable to that. Hataw Balita.
Walang nakikitang problema ang ilang senador na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkilos ng Kamara sa mga panawagang makipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Inadapt kamakailan ng House Committees on Human Rights and Justice ang ilang resolusyon na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay ng bloody drug war ng Duterte administration. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, saka na lamang siya magkokomento kapag lumusot na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay lang, walang problema. Trabaho nila yan eh. Trabaho nila yan. So hindi tayo pwede makialam. May mangyayari ba kung sasama ang loob ko? Wala namang mangyayari. So huwag na lang sumama ang loob ko dahil ako lang ang matatalo niyan pag sasama ang loob. Para naman kay Senator Christopher Bongo, rerespetuhin niya ang magiging sentimiento ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Na kay dating Pangulong Duterte na rin anya kung nais nitong humarap at magsalita sa issue sakaling imbitahan sa pagdinig sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Christopher Bongo. Nirerespeto po natin kung ano po yung sense of the House of Representatives. Nirespeto ko po yun bilang senador. At kung ano man po ang magiging outcome rin po dito sa Senado, akin rin po irerespeto. Hindi po namin napag-uusapan yung bagay niya. At I'm sure kausap niya po ang kanyang legal team. Hataw Balita. Isisilbi na kaagad ang Philippine National Police ang dismissal order laban kay Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa oras na maabisuhan ito at natanggap na nila ang Certificate of Finality mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nauna nang umapila si Abong sa DILG na i-dismiss ang rekomendasyon ng People's Law Enforcement Board o PLEB sa alisensya sa serbisyo dahil sa kawalan ng merito sa kaso. Gayunman naglabas ang DILG ng desisyon na sumasang-ayon sa Regional Appellate Board NCR na dapat itong tanggalin sa serbisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. So, ibig sabihin po ay immediately executory po yung decision na inilabas po ng ating SILG. Definitely, once we receive the copy at ma-issue po yan, he is no longer member of the Philippine National Police while he can exhaust his administrative remedies outside of the PNP. Sa matter of process po, ito pong decision po ng ating SILG ay kailangan pong ma-duly notify si Lieutenant Colonel Abong as part of the due process. So once mapareceive po sa kanya yung proof of service, maglalabas po ng Certificate of Finality of Judgment ang office po ng DILG at once they issued a Certificate of Finality at marireceive po ng PNP yung official copy po nitong decision at yung kanilang transmittal concerning the Certificate of Finality and then yung implementation of orders, then the PNP will issue the implementing orders for the dismissal of Lieutenant Colonel Abong from the PNP service. Inaayos na rin umano ni Abong ang proseso para makapagpiyansa sa kinakaharap na mga kaso matapos ang ginawang paggaamok at pagpapaputok ng baril sa Quezon City. Wala nang makukuhang benepisyo sa PNP ang nasabing pulis kapag natanggal sa serbisyo maliban sa kanyang naipong mga leave. Naglabas na po ng resolution ng Quezon City Prosecutor's Office at nirecommend po nila ang filing ng information for disobedience against an agent of a persons in authority, violation po ng gun ban, physical injury. Doon po sa baril niya ay inabsorb po ng doon po sa kanyang gun ban and illegal discharge yung kanyang luso, yung kanyang kaso na isinampa po natin for violation po ng Republic Act 10591 was already absorbed doon sa mga kaso using his firearm. So it will just be treated as an aggravating circumstances. Pinaprocess na po ni Abong itong kanyang mga bail po, mga around 177 po lahat
yung bail po niya doon sa mga nasabing kaso. Kahit ikaw ay isang opisyal, isa kang ordinaryong miyembro ng PNP o non-commissioned officer, and even non-uniformed personnel, ay hindi ka exempted sa application ng ating mga batas. Whether it's a criminal offense or administrative offense, ay kailangan mong panagutan kung ano yung mga infraction at misdeeds and misdemeanors na iyong ginawa. Hataw Balita. Itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC ang sinabi ng Smartmatic na hindi umano makatarungan ng pagdiskwalipika sa kanila ng COMELEC and Bank sa pagsali sa anumang public bidding para sa mga susunod na halalan. Sa opisyal na pahayag ng kumpanyang Smartmatic, sinabi nitong hindi sila nabigyan ng due process o pagkakataon para sagutin ang mga aligasyon sa naging desisyon ng COMELEC and Bank. Nilinaw ng kumpanya na wala umano silang kinakaharap na kaso sa Estados Unidos. Kaya naman ang naging basihan anya ng COMELEC sa kanilang disqualification bukod sa mali ay non-existent o hindi umiiral. Hindi rin umano nasabihan ang Smartmatic hinggil sa umano'y kaso laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista sa Amerika na bahagi ng aligasyon laban sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pag tinignan nyo, I will invite everybody, available yung records. Mababasa nyo, hindi lang isa yung petition. Series of documents ang final ng petitioner. At kayo rin mismo magko-conclude, yung binabanggit na wala doon sa akusasyon, kayo na magdiskubre na andun sa isa sa mga documents na na-file sa komisyon. So meaning to say, hindi po yun lihim yung mga issues o yung issue na na-discuss. Binigyang diin ni COMELEC and Bank, hindi nila maaaring ipagsawalang bahala na maapektuhan ang kredibilidad ng halalan sa bansa. Anumang issue na maglalagay sa proseso ng eleksyon sa alanganin ay hindi nila maaaring payagan. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ng dalawang commissioner ng COMELEC. We have a higher charge, that is the purity of elections. And as we carry out our constitutional mandates, we also have the power to interpret. I mean, our interpretation of what that power entails is something that we in the NBank agree on. In addition, I would like to point out that COMELEC must be like Caesar's wife. It must be above suspicion. That's all. Importante yung integrity ng COMELEC. Hataw Balita. Inilabas ng Philippine National Police ang mga kaso ng elected-related violence incidents na naitala sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023 kung saan umabot sa 162% ang naging pagtaas nito kumpara noong taong 2018. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Batay sa ginawang validation ng Philippine National Police, umabot na sa 105 ang election-related violent incident na naitala mula August 28 hanggang November 29 sa buong bansa. Sa katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023, kumpara sa 40 insidente sa panahon ng halalan noong taong 2018. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nadagdagan ng 65 insidente ang record noong taong 2018 bunsod ng pagtaas ng elected-related incident o ERI. Sa pinal na tala ng PNP, umabot sa 331 incidents, kasama na rito ang 5 isinasailalim pa sa validation at 221 na kumpirmadong walang kaugnayan naman sa halalan. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang may pinakamaraming insidente na umabot sa 57. Sinusundan ng Northern Mindanao na may 15, 6 naman sa Eastern Visayas at Ilocos Region, 5 sa Cordillera, 4 sa Bicol Region, 3 sa Central Visayas at 2 sa Calabarzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, habang 1 naman sa Socsargen, Mimaropa at Metro Manila. Dagdag pa ni Fajardo na hindi makaapekto sa kabuuan ng electoral process at wala ding maitatala na failure of election.
29 naman ang nasawi at 100 ang nasugatan sa nakarang eleksyon. Umabot sa 2,672 ang mga naarestong individual na lumabag sa implementasyon ng gun ban na opisyal na nagtapos nitong Miyerkules, November 29. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Iginiit ng SMNI host na si Eric Celis na galing umano sa kanyang sources ang impormasyon hinggil sa sinasabing 1.8 billion pesos na ginastos sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Sa isinagawang pagdinig kahapon ng House Committee on Legislative Franchises, kinwestiyon ng mga mambabatas ang SMNI host hinggil sa naging pahayag nito ukol sa nasabing travel expenses ni Speaker Romualdez. Pero gate ni Celis, hindi pahayag ang kanyang naging statement sa issue kundi ito'y nasa forma ng pagtatanong kung saan kausap umano niya noon sa isang programa sa istasyon ang dating opisyal ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Belica. Ayon pa kay Celis, nakabatay umano ang inihayag niyang impormasyon mula sa kanyang dalawang sources na ayaw nitong pangalanan. Pilit siyang pinaamin ng mga congressman kung sino ang kanyang sources. Subalit, mariin itong tumanggi at iginit ang karapatan na protektahan ang identity ng mga ito. Sa uli, sinabi ni Celis na kung nagkamali man siya sa kanyang impormasyon, ay handa umano siyang humingi ng paumanhin sa mababang kapulungan ng Kongreso upang magamot ang anumang sugat at di pagkakaunawaan kaugnay sa issue. Nagpatawag ng pagdinig ang Kamara upang talakayin ang prangkisa ng SMNI kasunod ng mga ulat hinggil sa umano'y paninira at pagpapakalat nito ng maling impormasyon. Hataw Balita. Nanindigan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi na babaguhin at matutuloy na ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa PUB Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis, hindi na sila mag-i-issue ng prangkisa pagkatapos ng December 31. Ang lahat ng Provisional Authority at Certificate of Public Convenience ay mag-expire ng December 31 maliban na ang mga covered ng extension na ibinigay ng LTFRB. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga operator at driver ng tradisyonal na jeep at van ay kinakailangan na mag-consolidate at bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Taon na nang tinutulan ng ilang transport groups ang isinusulong na PUB modernization ng pamahalaan sa pangambang ito ang papatay sa kanilang hanap buhay. Hataw Balita. Ngayong nalalapit na ang holiday season, mas paigtingin pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang operasyon kung saan 10 lugar ang araw-araw na susuyuri ng kanilang strike force upang maialis sa mga obstruction sa alternate roads. Ayon kay MMDA Director for Enforcement Attorney Victor Nunez, mayroong mahigit sa 70 miyembro ang strike force. At para mapaigting pa ang kanilang clearing operations laban sa mga sasakyan na iligal na nakaparada, gagamit ang mga ito ng motorsiklo na araw-araw mag-iikot sa 10 areas sa Mabuhay Lane. Walang kasamang tow trucks ang strike force ng MMDA kumpara sa regular na clearing operations. Dagdag pa ni Attorney Nunez, may dalang mga handheld ticketing devices ang mga miyembro ng strike force kung saan maaari na ring magbayad ng multa on the spot ang mga motoristang may isyuhan ng violation ticket. Pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Director for Enforcement Attorney Victor Nunez. They could return every day sa isang area, madali silang makabalik, and mararamdaman ng mga laging nagva-violate ng illegal parking yung talagang determinasyon namin na talagang matikitan sila at hindi na sila umulit. Yung mga enforcers natin ngayon, dala na nila yung bago nating handheld ticketing device. So yung iba, kapag gusto nilang mag-settle ng payment, pwede nilang itap, may QR code, they could pay outright yung traffic violation nila. Sa datos ng MMDA, umabot sa 166 ang mga illegally parked vehicles ang naisyuhan ng ticket kahapon.
Siyam naman ang mga nahatak kung saan 4 ang four-wheeled vehicles at 5 ang motorsiklo. Hataw Balita. Isinusulong ng Sugar Regulatory Administration ang paglalagay ng suggested retail price sa asukal. Ito'y matapos na umabot sa mahigit sa 100 piso ang presyo ng puting asukal sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Nabawasan nila ng 10 piso ang kada kilo ng farm gate price, kaya kung susumahin ay nasa 80 hanggang 85 pesos lamang dapat ang presyo ng puting asukal sa mga palengke. Pakinggan natin ang pahayag ni SRA Administrator Pablo Azcona. Yung usapan ng SRP ever since before, we've been pushing for an 85 peso SRP. The only hang-up dun I know is how will it be enforced? We are finding means and ways po for government to come in and see how to help the farmers. At the same time po, how to help the retail consumer. Ari namang tumulong ang Department of Trade and Industry sa pagbabantay sa presyo, pero ang Department of Agriculture pa rin ang maglalagay ng SRP. Pakinggan natin ang pahayag ni DTI ASEC Amanda Nograles. Magbabase lang po kami sa kung ano po presyo ang sinet ni DA. Kami po ang monitoring. I-check lang po namin kasama ng pag-monitor namin sa establishment. Hindi po siya penalty in the sense na papatawa natin ng fine, pero more of yung effect niya doon sa market share or doon sa saleability ng product dahil sila mismo yung hindi sumusunod sa SRP. Pabor naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated sa paglalagay ng SRP sa asukal. Pakinggan natin ang pahayag ni President Danilo Fausto. Kung 49, 450 lang ang farm gate, I don't see a reason why it should be sold at 100. Hataw Balita. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang last working day ng Nobyembre bilang National Bike to Work Day matapos nitong pirmahan noong November 28 ang Proclamation No. 409. Binanggit sa proklamasyon ang pangangailangan na gawing mainstream mode of transportation ang pagbibisikleta at improvement sa cycling infrastructure sa bansa. Inatasan rin ang Interagency Technical Working Group on Active Transport o IATWG at ng DOH na manguna mag-coordinate at mga siwa sa pagdiriwang ng National Bike to Work Day. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, bukod sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, economical din ito dahil malaki ang matitipid sa pamasahe. Ang deklarasyon ay alinsunod sa isinusulong ng Department of Health na humihikayat sa publiko na gumamit ng bisikleta papunta sa kani-kanilang trabaho upang manatiling aktibo at malakas. Pakinggan natin ang pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. We're encouraging people to become active, and cycling is one of those na can really prolong your life. Moving, doing a lot of activity will keep you healthy. Very important. Kung mag-ano tayo, kagaya ng sa DPWH, nanghihingi tayo ng more bike lanes and local governments sa mga private corporations and government institutions, mag-provide sana ng changing rooms, locker, shower room para, alam niyo naman kasi sa Pilipinas, mainit eh. So pag nag-bike to work ka ng mga ilang kilometro, papawisan ka talaga. So, kasana naman, makapag-change sila. Batay sa ulat ng Social Weather Station noong Setyembre, nasa 36% ng sambahayan sa bansa ang gumagamit na ng bisikleta. Sa ngayon, marami na rin ang mga bike-friendly cities gaya ng Quezon City, Iloilo City at Baguio City na may malawak at mahabang bike lanes. Hataw Balita. Inunita kahapon, araw ng Huwebes, ang ika-160 taong kaarawan ng tinaguriang ama ng himagsikang Pilipino
na si Gat Andres Bonifacio. Isinagawa sa bantayog ni Bonifacio sa Monumento Caloocan kahapon ang isang programa na pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bukod sa mga bulaklak, inalayan din ang bayani ng gun salute. May temang katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan ang komemerasyon ng Bonifacio Day ngayong taon. Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na ialay ang kanilang buhay sa bansa at tularan ng pinuno ng katipunan na si Andres Bonifacio. Sa kanyang mensahe na binasa ni ES Bersamin, sinabi ng Pangulo na maaari nating ipagpatuloy ang nasimula ni Gat Andres Bonifacio at tiyaking may pamamana natin sa mga kabataan ng tunay at wagas na pagmamahal sa bayan tulad ng kanyang ipinamalas. Hataw Balita. Oras 5:35 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, nagpapatuloy ang mass bloodletting activities ng Members Church of God International o MCGI sa mga chapter nito sa buong mundo. Isa na rito ang Zamboanga Sibugay chapter na nagsagawa ng mass blood donation drive sa lalawigan kahapon. Si Bal Villaflor humahataw. Hataw Balita. Umabot sa 30 bags ang naibigay ng Members Church of God International o MCGI Zamboanga Sibugay Chapter, katuwang ang Provincial Blood Collecting Unit sa isinagawang blood donation drive sa Ipil, Zamboanga Sibugay kahapon November 30. Ayon sa mga medical expert, makatutulong ang bawat isang bag ng dugo sa 3 nangangailangang pasyente at sa bawat dugong mawawala, napapalitan naman ito ng mas malusog at malinis na dugo na mas makabubuti sa buong katawan ng nagdodonate. Kaya't lubos na nagpapasalamat ang mga volunteers ng MCGI na makapagbigay ng dugo na bahagi ng pagtupad ng kalooban ng Panginoon. Ang makabenepisyo po nito mga kapatid, hindi lang naman po yung atin pong kapwa, kundi pati tayo na rin po na nagdo-donate. Kasi halimbawa nag-donate po tayo ng dugo, yung atin pong dugo mapapalitan po siya ng bago. Yun po, napakasarap po sa kalooban. Salamat sa Diyos dahil nagawa ko po yun. At napakasarap po sa pakiramdam dahil nagawa ko po yung sinabi niya na magbigay po tayo ng buhay. Kahit sa maliit na kaparaanan, nakagawa tayo ng mabuti. Sabi nga kung ang buhay ibibigay, ito pa kayang dugo. Sana po mga kapatid, makapag-donate po kayo ng dugo. Maraming salamat po sa Diyos. Ito lang sabi ko, pag-ibig. Samantala, mayroon namang payo ang Provincial Coordinator ng Blood Collecting Unit na si Walter Larena sa mga natatakot na mag-donate ng dugo. Yung takot nila is dapat palitan nila yung nakatulong sila sa kapwa, di ba? O malay nila, baka isa sa mga pamilya nila ang mangangailangan ng dugo. O ikuan pa ba nila yung takot kaysa makatulong sila sa pamilya nila? Hayaan mo ng takot, normal yan, pero kung di mo ma-resist yung takot na yon, hanggang kailan ka makatulong sa iba? Inaasahan naman na daang-daang bag ng dugo ang muling maibibigay ng MCGI ngayong Disyembre sa Apalit, Pampanga bilang bahagi ng Special Thanksgiving to God ng grupo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Zamboanga Sibugay, Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Nagabot ng tulong pinansyal ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro at Department of Social Welfare and Development para sa mga empleyado ng mga establishmentong nasunog sa probinsya kamakailan. Si Bon San Pedro humahataw. Hataw Balita. Tumanggap ng tulong pinansyal nitong Huwebes, November 30 ang 69 na mga empleyado ng mga establishmentong nasunog sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro.
Nagmula ang nasabing tulong sa Pamahalaang Panlalawigan at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakatanggap ang bawat isang empleyado na nawala ng hanap buhay ng 5,000 piso at food packs. Matatandaan na tinupok ng apoy dito lamang Lunes, November 27 ang 13 establishmento sa naturang bayan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa pinagbulan ng sunog at sa kabuang halaga ng pinsala. Sa unang taya ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 44 million pesos ang halaga ng pinsala sa naganap na insidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Hataw Balita. Magpapatupad na ng full operations ang lahat ng provincial buses ngayong araw ng Biyernes, December 1, matapos itong ipahinto nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Mula sa Masbate, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Ibig bang sabihin niyan, darami na yung mga provincial bus na bibiyahe diyan sa isla ng Masbate? Yes, amigo, dahil balik na sa pamasada o operasyon, simula ngayong araw ang lahat ng provincial buses palabas ng isla ng Masbate patungo doon sa Metro Manila. Yan ay matapos alisin ang border restriction ng Panlalawigan sa pagpasok at paglabas ng lahat ng provincial buses dito sa isla ng Masbate. Batay sa nilabas na Executive Order number 20 Series of 2023 ng Office of the Governor, pinapabawi na ng Panlalawigan ang border entry restriction sa provincial utility buses of UB na pumasok at lumabas ng Masbate. The content of this Executive Order number 20 is all about the resumption of the travel of buses from outside Masbate. And there is an Executive Order coming from, assigned by the Honorable Governor, Honorable Antonio T. Co, regarding the lifting border entry restriction in the province of Masbate to public utility buses coming from and going to Metro Manila. That's the very content of this executive order. Amigo, natigil ang pagpasok ng mga provincial bus sa isla bunsod ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan naparalista na ang biyahe ng mga ito. Matatanda na noong September 25, 2020 ay sinimulang suspindihin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng mga provincial bus na makapasok sa isla dahil sa isinailalim sa General Community Quarantine o GCQ o Masbate bunsod ng pandemya. Itong August 2023, nag-issue na ang LTFRB ng Memorandum Circular number 2023-025 subject for lifting of the state of public health emergency. Sa pamagitan nito, mas darami ang mga masasakyan ng mga Masbateño at hindi na magpapasalin-salin pa. Magandang balita naman ito sa mga bus company na makawibiyahe na ang kanilang mga papasaherong bus na nasa lalawigan. Dahil sa nakalipas na mga taon, tanging cargo lamang ang pinapayagan na makabiyahe sa kanilang bus. Ang gamit lang po ng bus namin dito sa Masbate ay paghatid, pagsundo lang ng mga passenger. Yun lang po ang ginagawa namin dati na sa Lubungan, may isang pupunta ng Esperanza, doon matutulog, yung Esperanza naman natulog doon, babalik naman dito sa Masbate, tapos ihahatid ng passenger, tapos kinabukasan, yun naman din ang gagawin. Yun lang ang rotation po ng biyahe dati. Hindi tulad ngayon na tagusan na daw po, mas maganda. Kasi lahat po ng expenses nung pandemic na at saka yung paghinto-hinto ng biyahe is maliles. At saka yung lahat ng empleyado makakapasok na. Amigo, ginagamit ang mga bus na nasa isla bilang shuttle bus o paghahatid at pagsundo sa mga pasahero sa pantalan. Malaking epekto sa kanilang kabuhayan ang pagkakatigil ng kanilang operasyon noong isinailalim sa GCQ ang isla. At ngayong araw, inaasahan darag sa mga pampasaherong bus na papasada na at sasakay sa mga ro-ro vessel patawid ng karatig lalawigan ng Sorsogon at ng Albay. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, amigo.
Alright, maraming salamat Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate. Hataw Balita. Isinigawa sa probinsya ng Bataan ang launching at signing ng Memorandum of Agreement para sa Tech4Ed para sa ating mga kapatid na katutubo. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Isinagawa kahapon November 30 ang launching at signing ng Memorandum of Agreement para sa Tech4Ed project sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Bataan at Department of Information and Communications Technology o DICT para sa ating mga kababayang katutubo sa probinsya ng Bataan. Unang pinagkalooban ng DICT ang mga kapatid nating katutubo sa bayan ng Abukay, Bataan ng mga gamit para sa pagsisimula ng programa sa kanilang barangay para sa buong komunidad. Layo ng departamento na maiangat ang kaalaman ng mga kababayang katutubo pagdating sa mga pangkalahatang impormasyon at kaalaman na kailangan nilang malaman. So, the Tech4Ed stands for apat na ipo yun. It is entrepreneur, employment, and economic development and education. So, doon sa education, we will conduct training doon po sa inyo, sa mga kabataan, sa mga newly elected officials, and the whole community in Bangkal sa susunod na taon po. Asahan niyo po doon, napupunta po kami para magbigay ng mga impormasyong kaalaman regarding sa cybersecurity, how to use the internet properly, yung mga hindi po natin kailangang i-post, ano pong gagawin, ganun po. So magbibigay tayo ng pangkalahatang edukasyon doon sa inyong community sa Bangkal. Ang Barangay Bangkal ang unang indigenous people community sa buong lalawigan na pagsasagawaan ng nasabing proyekto. Nagpasalamat naman ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa DICT at umaasa na lahat ng IP community sa buong probinsya na mabigyang pagkakataon na makapahagi sa nasabing programa ng departamento. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humataw. Hataw Balita. Pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang Bolila-Kibalatong Bridge sa Malita, Davao Occidental matapos bumagsak ang bahagi ng tulay bunsod ng malakas na agos ng tubig sa ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Wala namang nasaktan o nasugatan sa nasabing insidente, subalit hindi pa maaaring makatawid maging sa ilog papunta sa karatig barangay dahil mataas pa ang level ng tubig. Samantala, nagdeklara naman ng suspensyon ng klase ang munisipalidad ng Malita. Kansilado ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa barangay poblasyon at mga kalapit barangay nito na apektado ng baha hanggang ngayong araw, December 1. Hataw Balita. Nasagip ang 9 na tripulante matapos masira ang makina ng kanilang fish carrier boat sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro. Si Bon San Pedro humahataw. Hataw Balita. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang insidente sa dagat na malapit sa isla ng Ambulong sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro, dakong alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, November 29. Nasiraan ang makina ng fish carrier boat na MV Chacha 101 mula sa pier ng San Jose at patungo sana ng Kalandagan, Palawan. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard San Jose, hindi na nakausad ang motor vessel matapos masira ang cooling system nito sa layong 5 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Ambulong Island. Lulan ng nasabing motor vessel ang 9 na tripulante, kabilang na ang kapitan. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang PCG San Jose para sagipin ang mga tripulante. Sabay na nagtungo sa lugar ang Special Operations Unit na Motor John Boat Q at Fishing Boat Graciela upang rumesponde. Dahil dito, matagumpay na naisalba ang MV Chacha 101. Wala namang nasaktan sa mga tripulante ng naturang cargo vessel. Samantala, pinayuhan ng Philippine Coast Guard ang may-ari ng MV Chacha 101 na maghain ng marine protest sa loob ng 24 oras at kumuha ng Certificate of Seaworthiness mula sa Marine Industry Authority bago muling magpatuloy sa operasyon.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Bon San Pedro, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita natin sa ating latest satellite images na dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Una ho yung northeast monsoon o itong amihan na siya magdadala ho ng mga mahihinang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa ilang bahagi ho ng northern Luzon, at ito po yung maabot sa may central Luzon. Habang easterlies, ito yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, ang siya pa rin iiral at magdadala ho ng mga thunderstorms, mga rain showers sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama dyan yung Kamaynilaan, malaking bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Sa ngayon nga, base ho sa ating pinakamahuling datos, wala tayong minomonitor na anumang bagyo o even low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga ho sa pinakahuling datos natin, posible ho hanggang sa mga susunod na mga araw, hanggang sa ngayong weekend, maliit yung tsansa na magkaroon pa rin tayo ng bagyo. Generally ho, ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ho ng mga fair weather or generally fair weather, liban na lamang sa mga usual na rain showers and thunderstorms na pinapaalam po ng ating iba't ibang mga regional services division kung meron ho tayong mga namamataan ng mga thunderstorms na maaring mabuo lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Dumako ho tayo dito sa Luzon, makikita ho natin dulot ho nitong hanging amihan ay makararanas pa rin ng mga light to moderate rains lalo na sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, ilang bahagi ho ng Cordillera, lalo na sa may Apayao, gayon din sa Isabela at sa may bahagi ng Aurora. Sa nalalabing bahagi ho ng Northern Luzon at gayon din dito sa may Central Luzon, yung Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at gayon din sa nalalabing bahagi ho ng Central Luzon, inaasahan pa rin natin itong mga isolated light rains. Ito hong lugar kung saan nakaka-apekto yung hanging amihan, medyo manit yung tsansa na magkaroon ng mga thunderstorms dahil nga maninipis yung mga ulap na dala ng hanging amihan. Sa lalabing bahagi ho ng Luzon, kasama din yung Kamaynilaan, Southern Luzon, Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon, inaasahan naman natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms na maaring mabuo sa tanghali hanggang gabi. Samantala, may nakataas pa rin tayong gale warning dahil nga sa pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging maalon pa rin yung karagatan, partikular na sa mga baybayin ho ng Batanes, Babuyan Islands at sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kaya sa mga kababayan natin na may maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, iwasan mo na pong pumalaw dito sa mga baybayin ho ng mga nabanggit na mga lalawigan para makaiwas tayo sa mga posibilidad ng disgrasya dulot ng malalakas na alon ng karagatan. At yung araw naman natin ay sisikat ganap na 6:05 na umaga at lulubog ganap na 5:25 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, patuloy po ang ginagawang pag-abot ng Members Church of God International o MCGI sa mga kababayan natin na nasa malalayo at mga liblib na lugar sa bansa. Kamakalawa, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa isa sa itinuturing na hotspot area ng Communist Terrorist Group sa isla ng Catanduanes. Inihatid ang serbisyo medikal sa mga residente na patuloy na naiipit ng problema ng insurhensya sa lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Hanggang ngayon, problema pa rin ang insurhensya sa maraming lugar sa bansa. Marami sa mga Pilipino ang patuloy na apektado ang pamumuhay dahil sa tuloy-tuloy pa rin na labanan ng puwersa ng pamahalaan at ng mga makakaliwang grupo. Sana magkaroon na ng kapayapaan. Ganun po, yung matigil yung kanilang mga pinaglalaban na nadadama yung mga sibilyan. Disadvantage siya
kumpara sa ibang barangay na malapit talaga sa highway, no? At saka itong barangay na to, meron din tong history ng NPA na nag-infiltrate dito at ngayong taon nagkaroon tayo ng isang encuentro dito sa barangay nito. Matatagpuan ang barangay GMA Tukaw sa bayan ng San Miguel, sa pusod ng isla ng Catanduanes. Halos 7 kilometro lamang ang layo nito sa labasan. Subalit dahil sa lubak-lubak at mahirap na daan ng kalsada, bihira lamang na marating ito ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong health center dito. Yun ang problema dito sa amin, lalo na pagtag-ulan, may mga bagyo, may mga guhong lupa, may mga na-aksidente, kawawa kami, lalo yung may mga buntis, mga anak, ang hirap, binabangka pa. Yung mga parents or hindi maka-provide, like for example for transportation, kasi nga wala din silang pera, kaya kailangan silang mapuntahan, which is yun lang yung heartbreaking, lalo kung bata, kasi parang ang hirap isang magulang na medyo hindi maibigay ng sapat na para sa mga anak nila. Ang ginagawa ng MCGI sa pangunguna po ni Kuya Daniel, ito po talaga yung amin advocacy, yung paggawa ng mabuti sa lahat. Kami po sa hanay ng MCGI, gusto po namin na maiparamdam yung aming pagmamahal po sa inyo mga kababayan. At lalo na yung Diyos na kinikilala po ng MCGI, yung pagmamahal po sa atin. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa tulong ng atin pong mga militar, sa lahat ng mga nagsikap para makarating sa inyo ang serbisyo publiko ng atin pong MCGI. Salamat na malaki sa inyo. Sa inyong lahat. Dahil nabiyayaan kami ng ganitong. Lubos naman ang pasasalamat ng mga naging benepisyaryo ng aktibidad. Matanda na yung iba dito. Ngayon lang talaga nagkaroon ng ganito dito sa amin na tulong. Salamat sa inyo, MCGI. Maraming naghihintay ng ganyan na tulong. Tapos ngayon dumating kayo kaya sobrang tuwa-tuwa namin. Kami ay napagpapasalamat talaga, sir, kasi unang-una nung mag-coordinate kami sa inyo na ganito kalayo at wala kayong pag-alinlangan, sir, na tumugon kaagad. Yan ang pinakamaganda, sir, na wala kayong pinipiling lugar at pinipiling tao. Naniniwala ang mga residente dito sa barangay GMA Tukaw na hindi lamang kasiyahan ang naidulot sa kanila ng kauna-unahang medical mission na hatid ng MCGI, kundi pag-asa na darating ang isang araw na dahil sa mabubuting gawa na ito ay makakamit nila ang tunay na kapayapaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita.
Ayan, at ang bilis po ng ating oras pero ihabol po natin itong ating shout out. Happy birthday po kay Daniel Concepcion at Lawrence Motus at salamat po sa lahat po na tumutok po sa atin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At sa December 4, araw po ng Lunes, ang panibagong session po ng Mass Indoctrination ng MCGI sa ganap na ikapito ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Juan, Kapitulo 1, talatang 6. At ito ang pag-ibig, na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y mangagsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-1 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.